Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ang araw ng Pasko ng pagsila ng ating Panginoon. Kahit sa ayaw malas, ang tagumpayan ng Diyos, sa araw na to, ipinagkakaloob sa atin ang Ama, ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap tayo ni Jesus, ang ating pagkatao, nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon, at sa pagkikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. Ang mumuno po ng isa natin ngayong umaga ay si Reverendo Padre Dion Maniago ng Parokya ng Santiago Apostol. Bilang pagsisimula po natin magdiriwang, magsitayo po ang lahat. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang pusang loob ng pagbaba dito sa ating mundo, nang sa gayon maranasan natin ang Kanyang wagas na pag-ibig para sa atin. Kaya naman habang sumasa atin ng Panginoon matapos siyang ipanganak sa ating mga puso, ay suriin natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang taon ng iyong anak, kami ay itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ng Jesus, tutubusin niya ang Jerusalem. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo mga guhong moog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng aming Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, may pangusap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at ng mga propeta simula pa noong una. Ngayon, nag-iipag-usap siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siyang tinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang maningning na sinag ng Diyos. Ang anak ang maningning sa sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak
sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nananaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. Mayroon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak.
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak, dahil siya ay puspos ng pag-ibig. Tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magtiupo po ang lahat. Kadalasan kapag may mga taong nagsasabi sa atin na mahal kita, I love you, pero hindi naman natin gaano nararamdaman, anong sinasabi natin? Yan ay ginagawa, hindi sinasabi. O di kaya, hindi lang yan drawing, lagyan mo naman ng kulay. In other words, actions speak louder than words. Hindi sapat na ang ating pag-ibig sa isa't isa ay sabihin lang natin sa pamamagitan ng pagsabi sa natin ng mahal kita o di kaya I love you araw-araw. Ngunit ito ay ginagawa. Ito ay sinasabuhay. Kaya nga mararamdaman ng tao kung sincero ang isang iniibig kapag sinasabi sa kanya na mahal kita. Pag hindi sincero, mararamdaman niya binibigkas. Iyon nga ang narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon. Ang kapanganakan ng ating manunubos ay unang-una sa lahat tungkol sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay nagkatawang tao kay Jesucristo. Kaya nga sa ating unang pagbasa maririnig natin sa propeta Isaías na sinasabi sa atin ng propeta na noong una, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan ng salita na kanyang ibinilin sa mga kanyang lingkod at ipasabi sa kanyang taong bayan. Ngunit sa pagdating ng panahon, sa tinakdang panahon, ay ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga sabi din sa atin si San Juan Bautista at saka ni San Juan Evangelista na ang Diyos sa kanyang lubos na pag-ibig sa atin ay isinugo at binigay niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayong lahat. Ang pag-ibig ng Diyos upang maramdaman natin ay sinakatauhan na kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya nga, unang-una sa lahat, ang pagdiriwang ng Pasko sa natin ay ang paggugunita ng wagas ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang sambayanan. Dahil ang kapanganakan ng Diyos dito sa ating daigdig bilang tao ay ang kanyang pagpapakumbaba. Kung paano gustong iparanas sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang anak upang ating maranasan ang kanyang wagas na pagmamahal. Ano ba ang ginagawa natin pag tayo ay umibig? Tayo ay nanunuyo. Tayo ay lumalapit. Tayo ay nangungusap. Tayo ay nagtatanong. At ginagawa natin ang mga bagay na gusto ng ating iniibig.
At gusto natin sila ay parating maging masaya. Kung kaya't lahat ng kanilang ninanais ay kahit paano ay gagawin natin upang mapanatili sila sa atin, upang makasama natin. At kung minsan, hindi naman natin ginugusto ang ginagawa natin. Pero dahil iniibig natin ng isang tao at ito ang kanyang lengguwahe ng pag-ibig, iyon ay gagawin natin upang maabot natin, upang maintindihan niya tayo, upang maunawaan niya na tunay talagang iniibig natin siya. Ganon ang ginawa natin sa atin ng Panginoon para maranasan natin ang kanyang walang nagmamaliw na pag-ibig, ay sinugo niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang sanggol upang tayo ay ibigin. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi niya pinakikita sa kadakilaan. Ipinakita niya ito sa pagpapakumbaba sa pamamagitan ng isang sanggol. Bagamat ang Diyos ay malaki at may kadakilaan, pinili ng Diyos na bumaba upang ating maranasan. Pinili niya maging maliit. Kaya kagaya ng isang sanggol na walang kabuwang-muwang, walang kapangyarihan, hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, tinuturuan tayo ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay mapagmalasakit, ay hindi namimilit. Ngunit ito ay parang sanggol na patuloy tayong inaakit, nahagkan ang batang maliit, nayakapin ang sanggol na ating makikita, naarugain siya habang hindi niya kayang mamuhay mag-isa. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay kusang loob na pag-imbita sa atin na siya'y ibigin pabalik. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Kaya nga siya bumaba dito sa lupa nang kakaunti lang ang nakakabalita. Kakaunti lang ang nakakaalam. Dahil gusto ituro sa atin ng Panginoon na ang pag-ibig ay makikita doon sa maliliit na bagay na pwede natin gawin. Na ang pag-ibig pwede mangyari doon sa mga kaya nating malimit na bagay araw-araw. Kahit na walang nakakakita, kahit tayo-tayo lang sa ating pamilya, lahat ng bagay kahit gaano kaliit, lagyan lamang ng pag-ibig, ito ay nagkakaroon ng kabanalan. Ito ay nagkakaroon ng kadakilaan. Ito ay nagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, alam ko kagabi ay medyo napuyat tayo sa ating Noche Buena. Kaya nga kadalasan sa misa ng Christmas Day, konti lang yung tao. At maintindihan natin yun. At natutuwa din tayo dahil makikita natin na bawat tahanan, ng bawat pamilya ay nagtitipon-tipon para sa kapanganakan ng ating Panginoon. Naway sa pagpapatuloy natin ang ating banal na misa, mamaya ang salitang ating pinapahayag ay hindi lamang magiging tinig, hindi lang mananatiling naririnig. Ito ay magkakatawang tao sa katawan ni Kristo at ating tatanggapin sa banal na komunyon. Naway mamaya, pagkatapos ng misa, alalahanin natin ng pag-ibig ng Diyos na tatanggap natin ay hindi lamang dapat manatili sa atin. Ngunit ito ay maisabuhay kahit sa maliliit na ating ginagawa araw-araw. Kahit na sabihin natin, wala naman akong ganon kalaking ginagawa o tungkulin. Pero doon sa maliliit na bagay na kaya natin gawin, lagyan natin ng pag-ibig katulad ng pinakita sa atin ng Diyos na namuhay dito sa lupa at isinilang sa pamamagitan ng isang sanggol sa katauhan ng isang maliit na tao upang ipakita sa atin
ng wagas na pag-ibig ay nagsimula dun sa mga bagay na maliliit. Magsidayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Dibin, nanawag sa naroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagpupuyapari dito at tuhugog sa nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, isinilang ang aming dakilang manlulubos. Kami ay dumadalangin sa iyo, Ama, upang mapuspos kami ng galak at kapayapaan. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa iyong sambayanan, maging tagapaghatid nawa ang lahat ng mananampalataya ng liwanag ni Kristo sa daigdig. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng pamayanan, gabayan mo nawa ang kanilang mga pinaglilingkuran, tawan, tungo, na kapayapaan at katarungan. Maging gabay nawa nila ang sanggol na Jesus. Manalangin tayo. Para sa mga nalulungkot, nagugutom, at may karamdaman, matulungan nawa sila ng mga taong may tunay na malasakit upang maibsan ang kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Para sa pagwawakas sa pandemyang hatid ng COVID-19, supilin nawa ng liwanag ng pagsilang ni Jesus ang mga nasa gitna ng dilim at bigati, hatid ng sanat na COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain. Para sa lahat ng natilipon ngayon, ang batang Jesus, nawa ang aming maging matibay na sandigan, pag-asa at kalakasan, upang patuloy pa namin maharap ang mga galak at pagsubok ang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, Para sa pasasalamat, special election ni Rosario Ala at Special Balbay Family. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga kaluluwa nila, Juan Cardare, Karina Cardare, Ursulina Cardare, Rufo Junior and Senior Ganjan, Dolores Ganjan, Daprosa Ganjan, Gloria Ganjan, Jose Ganjan, Henry Ganjan, Cesar Badua, Andy Badua, Almeida Corpus, Efren Tombo, Raul Mahalino, Fidel, Alejandro Senior, Flora, Mirna, Mini Del Rosario, Cirila at Alberto Coronado. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, sa pagsinang kay Jesus, niyakap mo ang aming pagkatao. Ipagkaloob mo kami maging daan ng kagalakan at kapayapaan dulot niya. Iniling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapatid, upang pag-aari natin ay kalugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin na walang Panginoon, itapaghahayag sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapangyabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aing ito ngayong dakilang kapistan ng Pasko ng pagsinang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo sa amin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkataong nawali sa iyo noon ay kanyang ipinibisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiaway at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa, nagkadakilaan mo. Sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, pinagpalang ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na napatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag
sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming laylay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdidapati kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang-tiwa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinalalabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin ni Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaliyahan sa kanyang banal na piling. O hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumina ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumawi, tayo ay magsinawit ng magagandang wiwit dahil sa dulce pag-ibig ng si Kristo'y silang may tatlong maring